Sa kulturang Pilipino, ang pagkain ng sariwa at masustansyang prutas ay bahagi ng pang-araw-araw ng buhay. Mula sa mga palengke hanggang sa mga handaan sa baryo, makikita ang iba't ibang uri ng prutas na handog ng kalikasan. Subalit, hindi lahat ng prutas ay pantay ang benepisyo sa ating kalusugan, lalo na sa mga nakakatanda. Ayon sa research mula sa Philippine Journal of Nutrition at mga pag-aaral sa geriatrics, may mga prutas na maaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ng senior, tulad ng diabetes, alta presyon at problema sa tiyan. Ang video na ito ay naglalayong gabayan ang mga senior sa pagpili ng prutas, alin ang iwasan at alin ang dapat laging isama sa diet. Sa pamamagitan ng kaalaman na ito, maiiwasan natin ang hindi inaasahang sakit, mapapalakas ang resistensya at mapapangalagaan ang kalusugan ng puso at utak. Ang tamang prutas ay hindi lamang pampalusog, kundi bahagi rin ng tradisyon ng ating kultura na nagbibigay ng kasiyahan, alaala ng kabataan at banding sa pamilya. Sa bawat handa sa bahay o fiesta, ang pagkakaroon ng tamang prutas ay simbolo ng malasakit at pagmamahal sa kalusugan ng bawat miyembro, lalo na sa mga nakakatanda. 4 na prutas na delikado sa kalusugang senior. Unang prutas, mangga. Bagamat paboritong prutas ng marami sa Pilipinas, ang sobrang hilaw o sobrang matamis na mangga ay maaaring delikado para sa senior. Ayon sa research mula sa Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, ang sobrang asukal sa mga matamis na prutas ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na peligroso sa mga may diabetes o pre-diabetes. Ang senior na may problema sa kidney o alta presyon ay maaaring makaranas ng pamamaga, mataas na presyon at pagod na katawan kung palaging kumakain ng labis na mangga. Sa kulturang Pilipino, ang mangga ay karaniwang kasama sa merienda o handaan at madalas itong kainin ng walang limitasyon. Kaya mahalaga na maging maingat, pumili ng hinog na tamang-tama ang tamis at limitahan ng dami. Ang pag-iwas sa labis na mangga ay hindi nangangahulugan na hindi mo na matitikman ang prutas na ito. Bagkus ito ay hakbang para mapanatili ang balanse sa nutrisyon at kalusugan ng senior. Pinapayo rin ng mga dietitian na laging sabayan ng protina o fiber ang pagkain ng mangga upang hindi tumaas na mabilis ang blood sugar. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang biglaang pagod, pagkahilo at komplikasyon sa kalusugan. Pangalawang prutas, durian. Isa sa pinakapaborito ngulit kontrobersyal na prutas sa Pilipinas ay ang durian. Kilala sa matapang na amoy at matamis na laman, ang durian ay mataas sa natural sugars at fats. Para sa senior na may alta presyon, kolesterol o diabetes, ang labis na pagkain nito ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyon, heart attack o problema sa metabolismo. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutritional Science, ang kombinasyon ng mataas na sugar at saturated fat sa durian ay nagpapataas ng oxidative stress sa katawan na mas delikado sa mga matatanda. Sa tradisyon ng mga Pilipino sa Mindanao, madalas itong ibenta sa mga kalsada o ipangregalo sa pista, kaya dapat maging maingat sa dami. Hindi rin ito angkop na kasabay ng alak o matatamis na inumin dahil lalo nitong pinapataas ang asukal at presyon ng dugo. Ang senior ay pinapayahunan na limitahan ang durian sa maliit na bahagi lamang at isabay sa balansing pagkain tulad ng gulay o whole grains. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang kalusugan ng puso at kidney at maiiwasan ang panganib na dulot ng labis na pagkain ng prutas na ito. Ang tamang paggamit ng durian ay nagbibigay pa rin ng kasiyahan, ngunit may kasamang responsibilidad sa kalusugan. Pangatlong prutas, lanzones at lychee. Ang lanzones at lychee ay ilan sa mga paboritong prutas tuwing tag-init sa Pilipinas. Hindi maikakaila ang kanilang tamis at refreshing na lasa, ngunit mahalagang malaman na mataas ang glycemic index ng dalawang prutas na ito. Nangangahulugan ito na mabilis nilang pinapataas ang blood sugar levels, isang bagay na delikado para sa mga senior na may diabetes o metabolic syndrome. Ayon sa Philippine Diabetes Journal,
Ang labis na pagkain ng matamis na prutas sa umaga o walang kasamang protina ay maaring magdulot ng hypoglycemia o hyperglycemia episodes. Sa kultura natin, karaniwan ang pagbili ng sariwang lanzones sa palengke o pagbibigay sa kapitbahay bilang regalo, kaya madalas mahirap kontrolin ang tamang dami. Bukod sa glycemic effect, may natural compounds ang lychee na maaring makaapekto sa kidney function, lalo na sa mga senior na may iniinom na gamot para sa hypertension o cholesterol. Dahil dito, payo ng mga nutritionists na limitahan ang konsumo sa 5 hanggang 6 na piraso per serving at laging sabayan ng pagkain may fiber tulad ng kamote o brown rice. Sa ganitong paraan, makakatikim ang senior ng tamis ng prutas ng ligtas na hindi nalalagay sa panganib ang kalusugan. Sa simpleng gabay na ito, maaring maging mas masaya at ligtas ang summer fruit season habang pinapangalagaan ang puso, kidney at blood sugar levels ng bawat senior. Pang-4 na prutas, saging na sobra ang hinog. Ang saging ay isa sa pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino, madalas nakasama sa breakfast, merienda o panghimagas. Ngunit ang sobrang hinog na saging ay mataas sa natural na asukal na maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar at dagdag na timbang, lalo na sa mga senior. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa International Journal of Geriatrics, ang laris na fructose sa overripe bananas ay maaaring magpataas ng triglycerides at magdulot ng fat accumulation sa atay na may epekto sa puso at metabolismo. Sa kulturang Pilipino, natural lang ang pagkakaroon ng saging sa hapagkainan, kaya mahalagang maging maingat sa dami at hinog nito. Pinapayo ng mga eksperto na piliin ang saging na medium ripeness o may kaunting green tip. Ang ganitong saging ay sagana pa rin sa potassium na tumutulong sa kalusugan ng puso at kalamnan, ngunit hindi sobra sa sugar. Para sa mas balanseng pagkain, pwede itong ihalo sa oatmeal o yogurt upang pabagalan ang absorption ng sugar sa dugo. Ang tamang pagpili at pagkain ng saging ay hindi lamang tungkol sa kalusugan, ito rin ay isang uri ng mindfulness, isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino sa pagkain. Sa ganitong paraan, ang senior ay makakabusog sa masarap na prutas habang pinapangalagaan ang puso, kidney at metabolic function na nagbibigay daan sa mas malusog at mas aktibong pamumuhay sa kanilang edad. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. 4 na prutas na dapat mong kainin araw-araw. Unang prutas, papaya. Ang papaya ay kilala bilang prutas mangkalusugan sa Pilipinas dahil sa taglay nitong vitamina C, dietary fiber at enzymes tulad ng papain na nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. Para sa mga senior, ang papaya ay may mahalagang benepisyo. Pinapabuti nito ang digestion, nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol at nagpapalakas ng immune system. Ayon sa Philippine Journal of Nutrition, ang regular na pagkain ng papaya ay maaaring magpabawas ng inflammation sa katawan at makatulong sa pangkalahatang kalusugan ng mga matatanda. Sa kulturang Pilipino, ang papaya ay kadalasang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Maaari itong kainin bilang dessert, merienda o breakfast kasama ang itlog at kanin. Ang mga senior ay madaling maisama ang papaya sa kanilang diet. Pwede itong gawing smoothie para sa madaling lunok o idagdag sa fruit salad kasama ng saging at mango upang madagdagan ang nutrisyon. Bukod sa kalusugan, ang papaya ay nagdadala rin ng kasiyahan at alaala. Maraming Pilipino ang lumaki sa sariwang papaya mula sa bakuran o lokal na palengke, kaya't ang pagkain nito ay nagdudulot ng koneksyon sa sariling kultura at tradisyon. Madaling mahanap ang papaya sa mga palengke at abot kaya sa bawat pamilya, kaya't praktikal itong isama sa pang-araw-araw na pagkain ng senior.
Sa pamamagitan ng simpleng habit na ito, ang pagkain ng papaya, ang senior ay nakakakuha ng sustansya, proteksyon laban sa sakit at damdamin ng kasiyahan at nostalgia. Hindi lamang ito pampalusog, kundi paraan din upang mapanatili ang kultura, tradisyon at quality of life ng bawat Pilipino sa kanilang pagtanda. Pangalawang prutas, guava. Ang guava ay isa sa pinakamayamang prutas sa vitamin C, fiber, at antioxidants na mahalaga para sa kalusugan ng mga senior. Ayon sa pag-aaral ng Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, nakakatulong ang guava sa pagpapababa ng blood sugar, pagpigil sa colon cancer, at pagpapabuti ng cardiovascular health. Dahil dito, ang regular na pagkain ng guava ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at bituka, pati na rin sa pagpapalakas ng immune system na kritikal para sa mga matatanda. Sa kulturang Pilipino, karaniwang itong kainin bilang merienda, ihain sa salad o kasama sa almusal. Maaaring kainin ng senior ang guava kahit hilaw o hinog basta't hugasan ng maayos. Mas mainam na kainin ng buo upang masulit ang fiber na nakakatulong sa digestion at pagpigil sa constipation. Bukod dito, madaling mahanap ang guava sa palengke o sa sariling bakuran, kaya praktikal ito sa pang-araw-araw na diet. Mahari rin itong gawing juice o isama sa fruit salad, ngunit mas epektibo ang buong prutas para sa kabuuang benepisyo. Higit pa sa benepisyo sa kalusugan, bahagi rin ang guava ng kulturang Pilipino sa aspeto ng pakikipagkapwa. Karaniwan itong ipinapamahagi sa kapitbahay o kaibigan sa baryo, kaya nagbibigay ito ng kasiyahan, bonding at pakiramdam ng pagkakaisa sa pamilya. Sa simpleng prutas na ito, pinagsasama ang nutrisyon, tradisyon at kaligayahan, isang maliit ngulit makapangyarihang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng senior. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyon ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong prutas, avocado. Bagamat kadalasan ay hindi inisip ng marami bilang pangunahing prutas sa hapagkainan, ang avocado ay isang tunay na nutritional powerhouse, lalo na para sa mga senior citizens. Ayon sa mga pag-aaral, ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats o healthy fats na napatunayang nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at tamang cholesterol levels. Bukod pa rito, mayaman din ito sa dietary fiber na nakakatulong sa maayos na digestion at sa pagpapanatili ng regular na bowel movements, isang aspeto na madalas nagiging hamon sa pagtanda. Ang vitamins at minerals tulad ng vitamin K, vitamin E, folate at potassium ay nagbibigay suporta sa kalusugan ng buto, utak at overall cellular function. Isa pang benepisyo ng avocado ay ang kakayahan nitong makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Dahil mababa ito sa glycemic index, hindi bigla ang tumataas ang asukal sa dugo kapag kainin, kaya mas ligtas ito para sa mga senior na may diabetes o gustong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Ang healthy fats sa avocado ay nagbibigay din ng steady energy na mahalaga sa mga matatanda para maiwasan ang mabilis na pagod at pagkawala ng lakas sa araw-araw na gawain. Sa Filipino perspective, praktikal ang avocado dahil madaling ihalo sa pang-araw-araw na pagkain. Pwede itong kainin bilang pangmeryenda na may kunting asin at kalamansi, gawing dip, ihalo sa smoothies o idagdag sa salads. Hindi ito matamis at hindi rin nakakaapekto ng malaki sa blood sugar, kaya madali itong isama sa mga pagkain na nakasanayan ng mga senior. Maaari rin itong gamitin bilang replacement sa butter o margarine sa tinapay para sa mas malusog na fat source. Bukod sa physical health benefits, nakakatulong din ang avocado sa brain health. Ayon sa research, ang monounsaturated fats at antioxidants sa prutas na ito ay nakakatulong sa cognitive function na maaring mabawasan ang risk ng age-related memory decline. Sa kabuuan, ang avocado ay hindi lamang masarap at versatile, kundi isang prutas na puno ng nutrients na tumutugon sa pangangailangan ng katawan ng senior citizens, kaya't sulit itong isama sa araw-araw na pagkain. Pang-apat na prutas, pineapple. Ang pinya ay isa sa mga pinaka-versatile at masusustansyang prutas na paborito sa Pilipinas. Ito ay mayaman sa bromelain, isang enzyme na kilala sa pagtulong sa digestion at pagbawas ng pamamaga sa katawan.
Bukod dito, puno rin ito ng vitamina C na nagpapalakas ng immune system at manganese na mahalaga para sa kalusugan ng buto at metabolismo. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Food and Function Journal, ang regular na pagkain ng pinya ay nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure, pagpapalakas ng puso at pagbawas ng chronic inflammation na karaniwan sa mga nakakatanda. Sa kulturang Pilipino, ang pinya ay laging bahagi ng mga espesyal na okasyon. Madalas itong nakikita sa mga handaan tulad ng Pasko, fiesta at iba pang pagtitipon ng pamilya bilang panghimagas, juice o kasamang putahing may meat. Para sa senior citizens, ang pagkain ng sariwang pinya araw-araw ay isang simpleng paraan upang mapanatili ang kalusugan habang nag-e-enjoy sa lasa at alaala ng masasayang bonding moments kasama ang pamilya. Ipinapakita rin ito ang pagpapahalaga sa lokal na kultura at pagkain ng prutas na lumalago sa sariling bayan. Mahalagang iwasan ang sobrang matamis na canned pineapples na may dagdag na asukal dahil maari itong magdulot ng spike sa blood sugar. Mas mainam na sariwa or freshly juiced ang pinya. Maari rin itong ihalo sa salad, smoothie o kainin bilang merienda sa hapon. Bukod sa nutrisyon, ang natural na tamis at asim ng pinya ay nakakapagpasaya sa senior at nagdudulot ng mental boost dahil naaalala ang masasayang okasyon, fiesta at bonding kasama ang pamilya. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng pinya ay hindi lamang nagbibigay ng sustansya at proteksyon sa katawan, kundi pinapalakas din ito ang kalusugan ng puso, tiyan at buto. Ang simpleng prutas na ito ay nagiging tulay rin para sa senior na mapanatili ang tradisyong Pilipino sa pagkain, kasabay ng pag-aalaga sa sarili at pagpapahalaga sa mga alaala ng pamilya at kultura. Pangwakas na kaisipan, balanseng pagkain at kulturang Pilipino. Ang pagkain ng tamang prutas ay susi sa malusog na buhay, lalo na para sa mga senior. Sa kulturang Pilipino, ang prutas ay hindi lamang pagkain, kundi bahagi ng tradisyon, pamilya at sobrang hinog na saging ay makakatulong sa pagpigil ng sakit. Samantalang ang regular na pagkain ng papaya, guava, pineapple at iba pang nutrient-rich fruits ay magbibigay proteksyon sa puso, tiyan at resistensya. Research, karanasan ng mga nakakatanda at tradisyon ay nagtuturo sa atin na ang balanseng pagkain at tamang prutas ay hindi lamang pampalusog, kundi bahagi rin ng masayang pamumuhay sa kulturang Pilipino. Sa bawat kagat ng prutas, hatid nito ang sustansya, alaala at pagmamahal sa pamilya na siyang tunay na yaman ng ating kultura. Sa huli, ang tamang pagpili ng prutas ay hakbang tungo sa mas masigla, mas malusog at mas masayang buhay para sa bawat senior. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.